Marami na namang in-apply si Magnus sa mga kakaibang teknik na sa kanya lang natin makikita. Malalakas naman ang kalaban niya. Pumili tayo ng 2 games sa katatapos lang na Title Tuesday kahapon. Pag-aralan natin. Unahin natin sa kanyang kalaro na sikat na commentator, Super Grandmaster David Howell. Nag-C3. Aba, si Magnus ang unang pinakitaan. Nag-Knight C6. Kung tawagin natin ay Nimzowitsch pattern. D4, nag-E5. Ayan, kakaiba talaga. Capture pero kung tawagin po sa opening database ng chess.com, Saragossa opening. Medyo bago sa pandinig ko, Saragossa. Nag-D6. Okay, dinipensahan lang ang knight at nag-G3 lang. Ito po kasing technique ng D6 na tipong bakit hindi kinapture ng puti? Talagang ini-invite ng black yan na mag-queen to queen pero hindi basta-basta maaatake ang king dyan dahil ang gagawin niyan halimbawa pag nag-G3, magsi-C6 lang yan, bishop G2, knight F6, castling, at may himlayan na maayos ang king sa C7. Hindi basta-basta maaatake yan at protected ang mga squares na kung saan ay po pwede pang maatake yan. Talagang safe ang king dyan. Kaya yan po ay kung titignan nyo sa evaluation bar, slightly better for black. Okay? Kaya dito, hindi na pinansin ni David Howell, nag-G3 na lang siya para magbi-bishop G2. Diretso na sa development at novelty mga kamatyas ang agaw. Knight XE5 ang ginawa na at Knight BD2. Yan ang opening na gustong insayuhin ni Magnus ngayon. Yung maaagang may novelties kagad. Bishop G2, kinapture na, capture, Bishop E7, castling at nag-castling din. Okay? Medyo pinartidahan lang ng konti si Magnus ng pawn structure kasi nagpa-double pawn eh. Pero mag-e-F4 naman yan. O, tingnan natin kung paano gagawin. A4, A5, tinapatan ang space sa queen side. Kasi po mga kamatyas, kung hindi mag-A5, ay puti ang mag-A5 dyan at malaking bagay sa puti na makuha niya yung luwag ng square sa queen side. Kaya talagang ang ginagawa dyan, pinapantayan yan para hindi makatulak. Nag-Knight A3, okay, develop. Parang pangit kasi sa gilid dumaan, pero Knight C4 ang posibilidad na activation talaga ng knight na yan. Nag-D5, agad namang pinigil ni Magnus kasi nakita niya, uy, teka muna, ma-activate ka dyan ha. Nag-D5 at nag-Rook E1, Rook E8, okay, so normal naman, development, pormahan, at nag-C6, Knight C2, ayun, doon dumaan para ilalagay yung knight sa D4 para mas aktibo. At nag-Bishop F8. Okay, paunti-unti lang para mag-take effect na ang tore. At nag-Queen D3. Ayan, bakit naman nag-Queen D3 si Howell? Kasi magbi-Bishop F5 dito eh. Okay, magde-develop yan. At maganda ang control dyan. Kaya inunahan na niya. Nag-Knight D7. Okay, para naman paiikutin yung knight at maistorbo niya ang queen na humahad lang sa development na gustong mangyari ni Magnus. Knight D4, Knight E5, Queen C2, at nag-Knight C4. Okay, ang likot ng knight, oh. Tingnan nyo yung naging ruta, oh. Okay, at pressure sa bishop, nag-Bishop F4 iniwas, at nag-Bishop D7 lang. Okay, paunti-unti lang. Ito yung opening na wag kang maiinip na bumalagbag mga kamatsas. No, kahit pa islog-islog lang, paunti-unti lang, nakakapagbigay ng development. Kumapture na si Howell at nag-queen takes, nag-B3 paalis, knight D6, queen D2. Ayan, ano purpose ng islog na yan? Para yung rook ay ihahatid sa E1 at magkaroon ng tempo control atake sa reyna. Queen D8, ilag lang. H4, ayan na, para mag-H5, mag-H6, nag-queen B6, lipat dito sa kabila at may nakikita ako dito pupush C5, aatakihin yung knight hanggang sa mapabagsak yung pawn sa B3 at nag-Rook B1E, naggapan kagad. At nag-Rook E8, control na kagad sa E5, Bishop F1. Grabe, no? Ito yung tinatawag na talo inip. Kasi grabe islog-islog. Knight F5, okay, hamon sa knight at kinapture, capture, Bishop D3. Okay, pangtapat, kinapture, capture. Equal na equal evaluation bar pero ang nakikita ko lang dito na kaunting diferensya ay yung double pawn.
Tingnan natin kung paano gagawin ni Magnus. Nag-bishop C5, atake sa F2 at nag-queen D2, depensa, nag-H6 muna. Ayan, para pasingaw na rin sa back rank. Nag-king G2, queen D8, queen D3, queen E7. Ayun, inagaw ang E5. Lilipat naman si Magnus papunta sa E2 at nag-king F1. Ayan, dahil sa pagkairita na nakikita ni Howell na, uy, magku-queen E2 na. O nag-king F1 para pigilan, pero binigyan ng bad move ang king F1. Dapat daw ang tira ay rook B2. Yun nga lang, ang isa pa sa nakakailang dito, pag angat, di nga makakatungtong sa E2, diretso naman dun sa E1. So nakakailang pa rin yan, pressure pa rin yan. At tipong, baka mamaya mag-queen A1 at yung isang tore isunod pa hanggang sa maka-atake sa ilalim. So posibilidad din na yan ang ikinape-pressure ni Howell at ang ginawa niya, naging F1 na lang. Para hindi makatungtong sa E2, hindi rin makatungtong sa E1. Ayan, pero nag-queen E6. Tumbok ang tira ni Magnus. Good move. Idea ay magku-queen H3 check. G4 para di makapasok, tinakpan ng pawn. Nag-H5, another good move by Magnus. Eto na po. Yan na ang Magnus Venom. Ang lakas. Pambasag sa G4, talagang pipiliting makapasok. Napa-queen F5 si Howell at tingnan nyo po ang evaluation bar. Tingnan nyo po, halos wala ng paglagyan ang katitingman lang na puti o puting evaluation bar. Blunder ratios ang queen F5 at ang tamang tira daw ay bishop E3. Talagang forced na talagang yan ang gawin. Okay? O pero, pag queen F5, ano po ang tira? Simpleng-simple. Ayun, naiwanan yung E2 with check. King G2, queen takes F2, check. King H3, nagkalasog-lasog. Queen takes F3, bishop G3. Pwersadong ipangharang ang bishop. Kasi kung bababa King H2, kitang-kita naman, may rook itong paparating. Kaya, nag-bishop G3. At dito, ayun. Kung ako dito ang black, mga kamatyas, parang gustong-gusto ko ng ano ba mangyayari? Parang gusto ko na kagad, di ba? Parang ang sarap durugin eh. Pero, natumbukan ni Magnus na wala namang malakas na pandurog kagad. Pagka ganito ang lesson ay himay-mayin. No? Paunti-unti lang. Walang magagawa, hindi mapipisa. Yan lang talagang pinakamainam. Rook E3, hindi lang basta kakapturin yung pawn, kundi may bishop D6, tatargetin yung bishop, pababagsakin yan. Kaya napilitang umilag kasi ito nang kasunod. Yun nga lang, malayang nakapitas dito na naman si Magnus. Grabe, no? From worst opening. Pero tingnan nyo po, grabe naman talagang partida, no? Bishop E1, check muna King F3 at nag B6 para ingatan ang pawn na yan. Ika nga, lamang tiyan din yan. Kailangang ingatan. Rook C3 check, King G2 at nag F6. Ayan, para ang purpose niyan ay pupunta yung king dyan. Nag Bishop C7. Okay, so ano na yan? Kumbaga, pressure na lang, no? At depensado naman. King F7, nag Rook B2, abang-abang na lang si Howell kung ano gagawin ni Magnus. Ayun, no, abang-abang na lang. Di rin makaalis ang tore dahil binabantayan yung pawn sa B3. Nag King E7, Bishop F4, Rook E4, King F3 at nag Bishop D6 sa hamon na. Bishop E3 at nag C5. Talagang ayaw mamigay ni Magnus. Bagkos, gusto niya siya talaga yung makakapitas-pitas ng mga pawn. Rook D1, ayun na. Nako, di pwede mag-push, ano? Nag-Rook B4, ayun na. Okay, so makakainin siya ng pawn pero gusto niyang pabagsakin yung pawn B3. Takes, King E4 at chumik ulit. King F3, takes, tapos babagsak pa yun. Ayan. Tawag sa atin yan, nangingitim. Dahil puro black pieces na. Pero tuloy pa rin si Howell, hindi nawawala ng pag-asa. Bakit kaya hindi nag-resign si Howell? Ano meron? No? Hoping for miracles ba? Rook B1, atake, Rook B4, Rook E1, at nag-Bishop E5, Rook G1. Okay, may mga kiliti-kiliti pa si Howell. King F7, Rook D1, papasok ng kiliti. Bishop D4, hindi pwedeng pumasok. Ayan, sabi ni Magnus. Bishop F4 at nag-A4. Ayan na, Hindi pa rin ba mag-resign? Ayaw pa rin mag-resign dito ni Howell at nag-A3.
O, pinapaina na. Pag kinapture, may rook b3, tagpas. Kinapture ang bishop. Pero hindi pa kinapture ni Magnus. Mukhang pinaglaruan pa. Rook b3 check. King g2 capture. And bishop h6. Parang lokohan na to King h1, rook b2. Nagpamatyas pa talaga si Howell. Bakit kaya tinuloy pa ni Howell? 'Di ba? May kasabihan tayo sa mga chess player, ba't ayaw pang i-resign? Respeto na lang, parang ganun. Ang alam ko po sa beginners nagpapamatyas. Pero sa ganitong level, ang alam ko nire-resign na. Pero bakit kaya itinuloy at hanggang sa nagpamatyas pa? Ano kaya ang nasa isip nyo mga kamatyas? Anong naramdaman nyo dito? Okay, at itong isusunod nating laban mga kamatyas, ang kalaban ni Magnus ay si Hikaru Nakamuring. Aba, paglalaruan mo ba si Naka, Magnus? Pag-aralan natin mga kamatyas. Last round ito ni Magnus, ang kaharap niya ay si Nakamura pa. Tinirahan ng F3 mga kamatyas. Barnes kung tawagin. Barnes opening. Pero in F6 ni Naka. Yan ang gusto mong mangyari Laro-laruin na natin. Parang ganon. E4, E5, F4. Yan. Pati yung computer nagagalit sa kalokohan ng opening nila. Maagang novelty po ang E5. Knight H6 ang nakatala pa ayon sa database ng chess.com. So E5, in F4 ni Magnus, D5, ayun, napuri si Naka, nakabawi. At kinapture, takes, Knight C3, Queen E6, kinapture, capture, and nag-Knight F3. Okay? Develop lang, Knight F6, Bishop B5 check, C6. Okay, dapat daw ay Bishop D7. Oo nga naman. Para makatempo ng development na kapag kinapture, yung isang knight ang aangat. So, naka-plus tempo ng development. Pero, balik tayo, C6, Bishop B3. Sadyang chinek talaga ni Magnus para pagka-atras may Bishop B3 at maatake niya ang Queen with ideal tempo na makontrol ang diagonal. Di na makakapag-castling sa king side. E4, ayan. Pinagpaggagad ni Naka ang posisyon. Bishop B3, Queen F5, at nag-Queen E2. Pin lang. Okay, di pa pwedeng capturein. Bishop E7, tinakpan na ang pin. At nag-Knight H4. Queen G4, naghamon ng Queen to Queen at kinapture ni Magnus. Okay, so may tempo attack pa. G3 dinipensahan, force naman yan. At nag-E3. Yan. So dito kasi, kakapturein po yung pawn sa E4. Pero ang computer ang gusto pinababalik lang para depensahan. Yun nga lang, in-E3 ni Naka. Nag-D3 lang si Magnus. Okay, gusto niya, makuha niya yan mamaya ng buong buo without pawn structure damage. O pwedeng mag-Knight G2, tapos kuhanin yan. Pero ang gusto ng computer ay wag nang intindihin yung last move ng black. Mag-castling na lang, meron pang tempo, strong control sa F-file, may mga check-check na paparating, at hayaan ng black na siya ang kumapture dyan, o di plus developments na naman sa puti. Yung tore, ready na para sa E-file, kung ganyan ang mangyayari, no? Pero nag-D3 lang si Magnus, at nag-Rook F8. Yun, na-good movean. Okay, hindi po pwedeng mag-castling, ayan para sa mga tagapanood, kasi dito sa last kong in-upload, merong mga tanong sa pag-castling. Ito po, pagka ganyang Rook F8, yung dadaanan ng king na square patungo sa castling ay naka-threat, hindi pwedeng mag-castling mga kamatyas. Bawal yan. Pero kung ang naka-threat ay halimbawa castle queen side, no? Pagpalagay nyo na wala yung bishop, imagine niyo po. Ang naka-threat lang ay yung dadaanan ng tore. Kung may bishop man dyan, may knight man dyan. Kung ang dadaanan ng tore ang may diferensya lang, pwedeng mag-castling. Pwede yun. Wag lang yung dadaanan na path ng king ang naka-threat. Bawal yon. Okay? Doon kasi sa naging kaso ng ating huling upload sa castling queen side, bakit daw nakapag-castling, may threat yung kumbaga yung square B1 yon, naka-threat. Pwede po yon mga kamatyas. Okay? Basta ang allowed yung hindi naka-threat yung dadaanan ng king. Pwede yon. Okay. Nag-H3. Paalis sa knight. Knight F2, pumasok si Naka. Rook H2. Bishop
to D6. Ayun, tinarget ang pawn G3, knight E2, depensa muna, at nag-bishop takes H3, bishop takes E3. Yun, kumbaga na. Tagumpay si Magnus na pabagsak niya yung E3. Yun nga lang ay talagang may mga likot-likot pa rin. Capture, takes din, king D2. Ayan, kung ako po ang titira, yan din ang gagawin ko. Unang-una para makaiwas sa check na paparating. Pangalawa para mapaalis yung knight na malakas. Pero ang accurate play pala ay rook h1. Diyan lang muna. O, tingnan natin ang diferensya mga kamatsas ng ginawang king d2 at nag-knight f1 check, king e1, knight e3. Bumalik naman doon. Dapat daw ang tira G5 na. Okay. Hindi naman dapat mairita na knight uli ang gagalaw kasi nga depensado naman ng tore. Bagkus, atakihin na lang ang knight. Gagawin knight G2 tapos knight D7. Ayan. Diyan muna yung knight kumbaga. Yun nga lang nakakailang din mga kamatsas, baka mamaya by nerve parang baka mamaya makuha yan, makulong yan. Yan din na naging concern dito ng nerve ni Naka. Pero yan ang tama pala, mas mabilis ang developments nga naman ng black. Okay, balik tayo. Bumalik sa E3, nag-rook H1. Nakita na ni Magnus ang tamang tira. Knight D7, King D2, Knight G4, takbo na, at nag-Knight D4. Ayun, nabad mo ba na naman si Magnus? Pero ang purpose ng Knight D4 ay, ang basa ko dito, pupunta sa E6, manggugulo-gulo yan dyan para maka-atake. At the same time, yung tore ay ilalagay sa E1 para maka-atake talaga sa Black King. Pero, inunahan na ni Naka. Bago pa makaputok ng atake, Rook F2 check na. Nag-King C1, another bad move by Magnus. Dapat daw ay King C3. Again, nerve-wise, syempre nakakailang po yung pag-angat ng King na yan at baka ma-atake yan dyan. Yan, may mga bishop e5 pero yan ang mas gusto ng computer. No, mas pagka gumanon o rook takes, limbawa takes and knight df5, lamang pa rin ang black na talaga. Pero kahit pa paano, may resistance pa yan. Balik tayo sa king c1, castling queen side. Okay, naka-develop na ang mga pyesa ni Naka. Knight f5, atake sa bishop, depensa sa pawn, nag-bishop e5, at nag-knight e7 check. King b8. Ayun, nagpupumasok dito si Magnus. Mukhang nakakasindak pero another bad move. Ang sinasuggest na po ng computer dito ay capturing na ang pawn sa c6. Isabay na talaga ng ganyan. Ano meron? Pag kinapture, capture, king c7, takes, a4. Ano purpose? Para makatakbo na at makatago na yung king at magamit na yung tore. Ayan, medyo okay pa raw yan, pero still, losing na rin for white, mga kamatsas. Balik tayo sa knight e6, rook e8, atake, tempo sa knight, at nag-d4, okay, natake, kumounter attack, bishop takes g3, rook takes h7, ayun pala, no? Wala naman palang tatakbuhan na yung knight. Wala nang tatakbuhan. Check muna, king d2, ayun, nagkapingas-pingas ang pyesa ni Magnus, pero laban pa rin. Okay, at may threat. Check muna, king e2 at nag-knight f6. Yan ang masakit sa sitwasyon na nangyari kay Magnus dito. Bishop b4, accurate ang mga tirada ni Naka para di makalundag ang knight sa d6. c3, knight f8, another good counterplay. Ayan Nag-rook f7, knight takes, at dito po niresign na ni Magnus. Talagang mamaw itong si Nakamuring. Pero dito sa early edition mga kamatsas, silipin natin ang kanilang results. Early edition, ang nag-champion ay si Sindarov ng Uzbekistan. Pangalawa si World Champion Gukesh at pumangatlo si Hikaru Nakamura at si Magnus, not bad, pang top 10 pa rin. So pang 10 siya. Over ilang players itong mga naglaro na to, ang dami nito, 578 titled players mga kamatsas. Okay. At ang alam ko, sumali dito ang ating pambato na si FIDE Master Giancarlo Arca ng Davao, mga kamatsas, no? At silipin natin kung may makikita tayong best game niya. Isama natin sa ating next video mamaya na titignan natin. Sabay natin sa
Late edition naman mga kamatsas. Kasi dalawa lagi ang Title Tuesday eh. Early at late edition. Yan. At linggo-linggo yan. No? Sumasali sila Magnus. Ayan, World Champion Gukes, sinasalihan. Bukod sa practice, eh talagang may premyo din naman. No? $1,000 ang champion dito. Eh kung linggo-linggo ka magsi-champion ng $1,000, aba, biruin nyo, meron kang $4,000 sa loob ng isang buwan. O kulang-kulang 250,000 pesos sa atin yun. San ka pa? Kikita ka ng ganun sa loob ng isang buwan. Blitz lang, Title Tuesday lang. Pag magaling ka talaga, easy money dito mga kamatsas. O ayan. At ano pong masasabi nyo sa ating mga na-analyze na laro? Lapag nyo lang sa comment section below. Maraming salamat sa inyong matigang panonood. At pag may lumabas po na ads, kahit isang run lang, maraming salamat. At malaking tulong na yan sa ating YouTube channel. Thank you. At magkita-kita pa tayo sa ating mga next chess updates.